Sumikat ang programang emergency dahil sa mga di karaniwang sakit at pasyenteng ipinalalabas nito. Pero may espesyal na pagkakataon kung saan ang buong sistema ng kalusugan ang ini-examine ng emergency. Tulad na mapapanood nyo ngayong gabi sa Medical Expose. Pagsabihan kami na ng mga nurses sa emergency room na mayroon ba kayong folding bed o ano. Kung wala, reduce muna kayo, sabi nila. Mga iba nga po, galing pa po ng mga preso, may mga malaking tattoo sa likod, nakukunan. Kasama ko ngayon ang dalawang miyembro ng team na bumuo ng mga storya ngayong gabi, ang segment producer na si Dante Perelio at ang researcher na si Magic Corpus. Magandang gabi sa inyong dalawa. Magandang gabi po. Paano na iba ang paggawa nitong mga storya ngayong gabi tungkol sa sistema ng ating kalusugan? No? Compared dun sa mga previous stories na ginagawa namin, walang may sakit dito, so wala kaming visuals na ipapakita. So, mahirap kasi isipin mo paano magiging interesting yung segment mo since wala namang kakaibang sakit na makikita yung audience mo. Bubunyag ng emergency ang mga hindi ligtas na dugo. Kulang-kulang na health center at ospital sa ilang piling mahirap na lalawigan sa aming espesyal na edisyon, ang Medical Expose. Bali kasi po kami, parang every month, meron po kaming tinatawag na special episode na gagawin. So, ayun, after po ng brainstorming, napag-usapan na gagawa kami ng isang medical expose. So, ito yung mga institusyon na tinatakbuhan ng mga tao pagdating sa kalusugan. Nang bisitahin ng emergency ang barangay Hanagdong, Sariaya. Inaanay. Siguro po ang... At may mga pinuntahan kayong mga lugar kung saan medyo parang below par yung mga facilities. No? Hindi ba nagtampo yung mga lokal na official dyan? Dahil mukhang sila yung mga napag-initan. Actually, expected na yun eh. Pero sa atin naman kasi, papakita lang naman natin kung ano talaga yung problema. And then, as much as possible, ginagawa natin ng solusyon tulad ng pinakita natin yung health center na mawalang gamot. Nagbigay tayo ng mga ilang boxes ng gamot para at least naman makatulong din tayo dun sa mga lugar na nangangailangan. Paano kayo nag-desisyon na yun ang pupuntahan nyo? Nagkataon po na dito sa lugar na ito may mga sakto na ganun yung mga nangyayaring mga kakulangan sa gamot, palaging sarado yung health center, o kaya dito po siksikan yung mga pasyente na sa hallway na nagstay, kulang sa mga facilities. So, Dante, ikaw mismo yung nagpupunta sa lugar. Parang ikaw ang direktor. At pagtapos na yung shooting, ikaw na rin nagsusulat. Kumbaga, ang isang segment producer, parang all around ang dapat ang alam niyang gawin. Dapat sana kasi yun na talaga package na hindi lang kailangan marunong ko magsulat. Alam mo kung paano tumingin sa camera, kung maganda yung angulo mo, maganda yung video mo, tsaka yung mga shots. Nilalapitan na rin ba kayo ng mga kamag-anak, mga kapitbahay tungkol sa mga medical na bagay, tungkol sa kalusugan? Minsan po pag kunyari mayroon lumalapit sa amin na tulong, magsabi lang sila ng mga konting signs, sa mga symptoms, alam na namin yung tawag din sa sakit na yun. So para kang doktor sa tahanan. Medyo po. Magic, Dante, maraming salamat sa pagdalo ninyo sa Sini Totoo. Maraming salamat din po. Panoorin na natin ang medical expose ng emergency. Bawat dali at patak ng dugo, buhay para sa ating katawan. Kaya ang dugo dapat iniingatan. Ayon kay Jerry, questionable ang kalagayan ng ilang blood banks kung saan madalas siya magbenta ng dugo. Kahit po sa taas, marami po mga bulak eh. Mga pinaganuhan lang, nakakalat na sa tabi. Sa second floor, makikita mo, ang dami. Mga bulak na pinaglinisan ng testing sa baba. Siya nga daw kahit may tattoo, ay nakalulusot na paulit-ulit pang magbenta ng dugo. Mga iba nga po, galing pa po ng mga preso, may mga malaking tattoo sa likod, nakukunan. Basta hindi lang magpapakita dito sa magbababa ng siko. Tinungo namin ang isa sa mga sinasabing blood bank ni Jerry. Dito, 300 pesos daw ang bayad para sa 500cc na dugong ibebenta. Dahil may bayad, marami ang nagpapakuha ng dugo.
Araw-araw po yan, marami po yan, maabot ng mga 150 plus. Ang masama, hindi raw nasusuri ng mabuti ang mga donor gaya niya. Kahit yung may hikaw, kahit yung may hiwa. Yung isa nga, minsan nga yung isa, parang galing na sa droga, pwedeng kunan. Isa si Romy sa mga tinutukoy ni Jerry. Nagpapahinga ako ng mga 2 weeks. Pwede na naman ako. Sabi ko, mula noon hanggang sa ngayon, patuloy pa rin ako nagdo-donate, nagbibigay. May tato ako. Gusto niyo makita ang tato ko? Biyerkules ng gabi, saksi kami sa pagtira ni Romy sa kanyang bisyo. Maghahanap kung anong available na blood bank na nangangailangan ng dugo. Doon ako pupunta. Pero hindi nila alam yung ginawa ko. Ilang araw pagkatapos ng paggamit ng marijuana, nakapagbenta agad siya ng dugo. Kung may record pa, makakukulong agad yung pangarap ko. 500cc ang kinuha sa akin dugo. Kaso hindi ako na kaya natagalan ako dahil maraming tinusok sa katawan ko, hindi makita yung ugat. 1998 nang makilala ng emergency ang isang katulad ni Romy. Si Diego, pagbebenta rin ng dugo ang pinangtutusto sa bisyo. Ang problema, si Diego ay isang person with AIDS. Natatakot ang publiko noon dahil sa sinasabing nagbenta siya ng dugo sa 2 malaking commercial blood banks. Agad din naman itinanggi ng mga pribadong blood bank ang akusasyon. Delikado ang lagay na sino mang masalina ng maruming dugo. Si Jean, 1994, nang mahawaan ng AIDS. Nagmula daw ito sa maruming dugong ibinigay sa kanya ng isang ospital sa Laguna. Pumirma kami na papayag kami na masalinan kami ng hindi na screen sa ospital na yun. Yun ang natatandaan ko sa sakit ko na to. Ay sa Philippine National Red Cross, kung maayos ang blood center, dapat ay may tamang recruitment at physical plan ito. Sa recruitment pa lang, dapat walang sakit ang mga naitatalang magdodonate. At dapat walang malaking tattoo. Mas posible kasing makapagkalat ng sakit ang mga ito. Pwedeng paghalo nito sa dugo natin, plus yung naging lifestyle niya ay hindi na magiging maganda for a donor. Dapat malinis din magtrabaho ang mga laboratory personnel. Kapag hindi kasi nasunod ang mga ito, maaaring makakuha ng mga nakamamatay na sakit gaya ng hepatitis B, hepatitis C, malaria, at HIV na siyang nagdudulot ng AIDS. Kinuha ng emergency ang panig ng Department of Health tungkol sa mga blood bank na hindi malinis at walang maayos na sistema ng pagkuha ng mga donors. Ayon kay Dr. Francisco Duque, DOH Secretary, matagal na raw dapat ipinasara ang mga pribadong blood banks base sa Republic Act 7719. Meron tayong tinatawag na closure plan or implementation. So ito binubuo natin at kung matapos nito ay pwede na natin itong gamitin na batayan kung paano isasara itong mga private blood banks na ito. Ayon daw kasi sa pag-aaral ng USAID, 4% sa dugong galing sa mga commercial blood banks, karaniwan, kontaminado. Yung spirit of volunteerism na kapag kaya rin naramdaman mo at nagbigay ka ng dugo, iba yung kahulugan dito sa iyo. Personal ito na dahil napakaganda ng iyong hangarin ay malabo na sasadyain mo na magbibigay ka na alam mo meron ka sakit. Di ba? Kaya bukas pa mga ito, pumapila silang pahintulutang mag-operate na pinagbigyan naman ng Supreme Court. Isang temporary restraining order o TRO ngayon ang hawak ng mga blood banks. Ayon pa kay Secretary Duque, may 172 accredited blood centers ang Department of Health. Hindi po biro itong aming panawagan sa inyo na kapag kinakailangan pong masalina ng dugo, siguraduhin lang po na ito ay galing doon sa lugar na otorisado ng Department of Health. Isang certificate ang makikita sa mga blood centers ng accredited hospitals. Maaaring makakuha ng listahan ng mga accredited blood bank mula sa mga health office ng mga munisipyo. Makikita rin ito sa website ng Department of Health. Buhay ang nakasalalay sa palinis na paghawak at pag-iipon ng dugo. Oras na mapunta ito sa mga taong walang maayos na pangasiwa, peligro ang dala. Huwag hayaang mabiktima ng hindi ligtas na dugo.
Kapag may problema sa kalusugan, bago ospital, health center ang maaaring unang takbuhan ng ordinaryong mamamayan. Bukod sa ito ang pinakamalapit, libre pa ang konsultasyon at gamot. Pero ang ilang barangay, hindi ganito ang sistema. Sa listahan ng National Statistical Coordination Board, ang Quezon Province ay isa sa 44 na may hirap na probinsya. Kaya ito naman ang inikot ng emergency. Papunta ako sa health center. Hindi mo ito nagbubukas? Sanay na po ang mga tao dito po rin. Kanina ko kasi dumating ko kami, wala ko kami. Nang bisitahin ng emergency ang barangay Hanagdong, Sariaya. Ganda nga po po. Ito rin po kayo. Inaanay. Siguro po ang Mistulang bodega ang health center na bumungad sa amin. Ito po ang aming pinagpapahigaan sa mga nagpapatingin buntis. Dito tinitingnan ng aming midwife. may taas po ito. Kaso ay nasira nga ho at inanay. Binisita din namin ang ilang health center sa bayan ng Infanta. Isa sa pinakamalubhang na pinsala ng flash flood noong Nobyembre taong 2004. Kinailangan itong ilipat sa isang relocation area dahil hindi na ito napakinabangan pagkatapos ng kalamidad. Bali po ito'y bago ng buwan. Kumbaga may parang hiniramlahan namin para kami po may doong kahit pa paano meron kaming corner. Para po sa aming mga buntis na nagpapacheck up, para po kami may doong mapagpahigaan ng lahat. Sa barangay Miswa naman, inirereklamo ng mga residente ang pamimigay ng expired na gamot at paniningil sa bakuna sa mga bata sa kanilang health center. Si Aling Lourdes kumonsulta sa kanilang health center matapos makaranas ang paghina ng pandinig. Pinapatak ko na ng 2 bisis. Dahil sa gustong-gusto kong gumaling ay. Sabi ni Maring, huwag mo nang gamitin, baka ikaw lalong madisgrasya niya kung ilalagay mo sa iyong tainga. Ngayon, hindi ko na ginamit. 30 pesos naman bawat bakuna ang singil kay Mary Jane para sa kanyang 5 buwang gulang na anak na si Faith. Matagal na yung kuwanda yan sa center. Saka pag hindi ka ka-vibes ang mga midwife, hindi ka papansin. Tinungo namin ang bahay ng kapitan upang linawin ang mga reklamo. Doon sa aking mga BHW, ay alam nila na yung ibibigay, dapat yung hindi expire. At sapagkat pag-expire ay sa halip na makakagaling, aba ay makakamatay pa yan. Kaya ipinatawag niya ang barangay health worker. Ay wala po kaming binibigay na expire ng gamot. Gawa po ng pag may nangihingi sa akin ng gamot at alam pong expire na, ipinapakita ko po sa kanila. Nangako naman si kapitan na kakausapin niya ang barangay health workers at babantayan ang operasyon ng kanilang health center. Ang health center sa barangay Gisgis, Talon, hindi na napakikinabangan. Isang maliit at bakanting kwarto ang sumalubong sa amin. Walang ibang laman kundi upuan. Ayon kay Aling Baby, minsan na raw siyang lumapit sa health center nila para humingi ng tulong. Nagpulap lang ako dito nung magpilahan kami. Just dumilim na, wala naman doktor, walang ambulansyang dumating hanggang kinabukasan. Kaya nung magsukat magtae ang 2 taong gulang na anak niyang si Denmark, sa kabilang health center niya ito dinala. Depensa ng kapitan ng barangay na tumangging humarap sa kamera, kailangan daw munang umabot sa 5,000 ang populasyon sa kanilang barangay para magkaroon ng health center. Pero ayon kay Barangay Captain Eduardo Tiongson, Executive Director ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas, walang katotohanan nito. Moral excuses lamang yon dahil maliwanag naman sa Section 17 sa Local Government Code na isa sa mga mandato ng barangay ay magkaroon ng sariling operations ng barangay health station. Sa Sariaya, Quezon, tinuturing na Model Health Center ang Barangay Bignay Health Station dahil sa maayos na pasilidad at serbisyong medikal dito. Dito ako naglalagay ng IUD, nagpapaksmearing.
Physical examination from head to foot. Ine-examine ang breast kung may mass. Tinitingnan kung tama ang ayos ng bata. Sa kabuuan, may 41,974 na barangay sa buong Pilipinas. Pero 13,000 mahigit lang ang may health center. Nakasaad sa Administrative Order Number 100 ng Department of Health ang mga serbisyong dapat mayroon sa isang health center: education at counseling sa tamang kalusugan, monitoring ng physical, mental at emotional na pag-unlad, pagpapaanak, pangangalaga sa kalusugan ng mga sanggol at mental health. Ang pagpopondo, operasyon at superbisyon ng isang health center ay nasa pangangasiwa ng isang local government unit base sa Local Government Code of 1991. Ayon sa Municipal Health Officer ng Impanta, nakarating na raw sa kanyang kaalaman ng kondisyon at karaingan ng mga residente sa kanilang mga health center. Sana naman ayusin yung health center kasi ilalagay mo ba yung mga equipments yan kung may kandado na nga winawasak pa para makuha lang yung mga gamot at saka equipment. So meron yan. Galing kami sa Calamidad, maraming mga donations na medicine na naibigay. Hindi basta-basta agad namin na-check kung expired na ba ito. Yung iba, merong natatanggap din kami na erase yung label. Dagdag pa niya, ang paghingi raw ng donasyon ay napagkasunduan nila ng mga health workers. Ito ay bilang tugon sa kakulangan ng pondo ng kanilang bayan para tuloy-tuloy na matustusan ang mga programa sa kalusugan. Kung may binabayaran man sila, yung mga gamit. O kaya, halimbawa, ang ating mga midwives ay bumibili ng karayom dahil kinakapos tayo, syringes, alcohol, bulak. Kuminsan nagpapasirox pa sila para doon sa record ng mga bata. Saan mo kukunin ang ating mga midwives yun? Posibleng maningil sila, pero ito ay dapat covered sa isang ordinance. Dadaan pa sa isang public consultation kasama ang ating mga nasasakupan. Pwede rin daan nila in the form of a donation. Pag sinabi nating donation, voluntary in nature, hindi ito sa pilitan. Ang kalusugan ay kayamanan, kaya dapat pangalagaan. Panawagan ng emergency sa mga kinaukulan, tugunan ang mga pangangailangan sa health centers upang tunay na maasahan ng ating mga kababayan. General Santos, matatagpuan sa katibugang bahagi ng Pilipinas. Maganda ang mga tanawin. May angking kagandahang loob ang mga residente. Pero sa kabila nito, may problemang kaugnay ng kalusugan. At ito'y matatagpuan sa kaisa-isang pampublikong ospital sa lugar. Ang General Santos City Hospital. Nang pasukin ng emergency ang ospital, sa pasilyo pa lang, ito na ang bumungad sa amin. Bistulang evacuation area ang pasilyo ng ospital. Ang mga pasyente sa mga sira-sirang folding bed na karatay. Ang iba, nagtsatsaga na lang sa matigas na mesa. May mahigaan lang. Ang mga bagong panganak na sanggol, wala nang ang nursery, kalawanging higaan pang kinalalagyan. Kapansin-pansin din ang sira-sirang dingding at kisame. Mga nilulumot at basag na bintana. Hindi tuloy maitago ng mga pasyente at bantay ang pagkadismaya. Ayon pa sa mga pasyente, kung gusto mong may mahigaan, magdala ka ng sariling kama. Ganito ang sistema ng ospital. Hanapan ka talaga ng either folding bed o basta mayroon lang mahigaan yung pasyente. Pagsabihan kami na ng mga nurses sa emergency room na mayroon ba kayong folding bed o ano. Kung wala, reduce muna kayo, sabi nila. Kinuha ko lang sa bahay kaya ulit-ulit para may mahigaan. Naabutan namin ng mag-asawang sina Mang Elpidio at Aling Nanet dahil dilalabas sa ospital ang kanilang 4 na taong gulang na anak na si Jerome.
Paniwala nila, imbis na gumaling ang lagnat ni Jerome, lalo pa itong nagkasakit matapos ma-confine dito na mahigit 10 araw. Hindi na siya lang, hindi makalakad. Pagpunta dito, makalakad pa siya konti. Ngayon, hindi na makalakad. Walang nangyari. Ang paiba-ibang mga sinasabi ng doktor ay hindi raw nakatulong sa pagpapagaling ni Jerome. May nagsasabing dengue ang kanyang sakit, habang iba naman typhoid at anemia ang sabi. Ang sabi ng isang nurse, 4 na oras, painumin mo ito ng yung paracetamol. Pagkabukas, dumadaan naman ang isang doktor. Ang sabi niya, painumin mo itong bata mo kapag mayroon siyang lagnat. Bakit ang isa, iba ang deklarasyon niya, ibang order niya, ang isa, ibang order. Tulad ng mag-asawa, hindi rin mapigilang maglabas ng hinaing si Luisa sa ospital. Bago siya operahan ng cesarean, sinabihan daw siyang kailangan muna nilang bilhin ang gamot sa labas. Wala daw kasing gamot ang butika ng ospital. Kasi kung wala naman yun, tatagalan ang operasyon. Wala yun, hindi ka maoperahan kung wala yung mga nireseta na gamot. Sabi ko, paano na lang ang iba dyan kung kulang-kulang? Paano pag walang pera? Sabi ko, patay ang pasyente nito. Matapos ang panganganak ni Luisa, wala pang 1 oras, binawian ng buhay ang kanyang sanggol. Kritikal ang lagay ng anak ni Luisa ng isilang na ito. Kinailangan agad itong ilipat sa intensive care unit o ICU, pero wala nito ang ospital. Sana sana yung that time nangyari sa akin na merong ICU, sana kahit papaano nadugtungan yung buhay niya. Sina Luisa, Edwin at ang mag-asawang Mang Elpidio at Aling Nanet. Ilan lang sila sa mga umaasa sa serbisyo medikal ng General Santos Hospital. Nasa bandang huli ay nabigo. Kung titignan sa labas, maayos naman ang General Santos City Hospital. Pero pagpasok sa loob, mga pasyenteng nakaratay sa kani-kanila mga folding bed. Kulang-kulang na kagamitan, maruming kapaligiran, at butika na halos walang lamang gamot. Narito po tayo ngayon sa Department of Health at ipapakita po natin ng personal kay Health Secretary Duque yung lagay ng isang ospital po dito sa Jensan kung saan nangangailangan na po ng kagyat na aksyon upang matugunan yung pong pangangailangang pangalusugan ng ating mga kababayan doon. Nagkaroon ng pag-dito ng sarili lang tama, sarili bed. Secondary hospital ba to? Ayan, may mga kalawang nga yung mga bassinets, no? Oo, dapat talaga meron na doon. Bata, ibubusin po. Oo, yung mga, yung mga karaniwan, at saka mga emergency drugs and medicines, life-saving drugs and medicines para sa ER. Pagka napunta ka doon, pagka napunta isang pasyente na nabarel. Ayun ang kailangan, tama ang mga gamot na naitabi mo for emergency purposes. Ayon sa Department of Health, noong pa man may mga problema ng kinakaharap ang ospital. Ang mga pagkukulang na ito, pagtutuunan ng pansin ng kasalukuyang chief ng ospital na si Dr. Arvin Alejandro. Ang mga kulang na kagamitan at pasilidad, pipilitin ng ospital na maipagawa at maihabol para sa taong 2007. Aminado ang nangangasiwa ng ospital na araw-araw, lumalagpas ang pasyente sa kapasidad na 100 beds. Alam mo, kaya pumupunta yan dito dahil hindi sila maka-afford sa private hospitals. They need to have a down payments, mga ganun. So hindi nila ma-afford yan. So kawawa sila kung hindi natin sila tatanggapin. Ang isyu tungkol sa pagpapadala ng sariling higaan ng mga pasyente, kanilang itinanggi. Wala kaming ganong sistema, no? We're 100 beds capacity. And siguro maabot tayo ng mga 130. Mga 30. Ang mga beddings natin, bastante dyan. Hindi kailangan magdala sila. Siguro, yung ibang nagdadala niyan is para doon sa mga nagbabantay sa kanila. Aminado si Dr. Alejandro na salat din sila sa gamot at medical supplies
Kahit pa 80 million pesos ang budget ng ospital para sa taong kasalukuyan, kulang pa rin daw ito sa dami ng pasyente na kanilang tinatanggap. Yeah, we admit sometimes nauubusan tayo pati yung karayom. 60% ng kabuuang budget na ito napupunta pa sa mga empleyado. 30% naman ang nakalaan para sa mga gamot at pagpapatakbo ng mga kagamitan. At ang natitirang 10% para sa repair at maintenance ng mga gamit sa ospital. We will see to it that by next year, pagka na-procure natin ng maayos tong ating mga, let's say, mga supplies, mga drugs, hindi tayo magkakaroon ng problema later on sa ating mga services. Ang DOH naman patuloy sa paghingi ng suporta mula sa PhilHealth at sa iba pang international donor parties upang makakalap ng mas malaking budget na ilalaan sa pangkalusugan. Bukod sa General Santos City Hospital, may iba pang mga pampublikong pagamutan na may katulad na problema. Budget pa rin ang itinuturong dahilan. Noong taong 2000, 14.66 billion pesos ang nakalaang budget para sa kalusugan. Samantala sa kasalukuyan, 13.8 billion pesos na lang o higit lang sa 1% ng kabuang budget na 1.3 trillion pesos ang napupunta rito. 80 milyong Pilipino ang kailangan maghati rito. Ibig sabihin, ang budget lamang para sa bawat Pilipino ay 119 na piso kada taon o 30 sentimo kada araw. Ang budget na ito kailangan paghatian din ng 1,722 na ospital sa buong Pilipinas. Sa hirap ng buhay, marami ang umaasa sa serbisyong medikal ng mga pampublikong ospital. Hanggang kailan kaya pagtitiisan ang kakulangan ng mga ito? Ngayon pa lang may nagpapapogi na para tumakbo sa eleksyon. Pwede tayong magpasilaw o maaari rin nating suriin ang kakayahan nilang gamutin ang mga malulubhang problema ng bansa. Ako po si Howie Severino at ito ang Sine Totoo.